Yung pong mga nandidiyan sa DPWH na mga umamin na and also si Zaldico. Yan, pero kung sino pa po ang iba, hindi pa tayo sure dyan. Ngayon, ang gobyerno napakaraming pera pero ninanakaw lang. Ang gobyerno ang dapat na unang tumulong dyan pero ngayon nangunguripot, diba, sa pagbibigay ng tulong kasi nga daw kulang sa pondo. Diba na masakit pong tanggapin kasi nga po 1.7 trillion ang pinag-uusapan natin ditong ninakaw daw sa kaban ng bayan nitong mga magnanakaw sa gobyerno at pinangungunahan ng mga proponents na ito. And Madam Proponent. Yes, Mr. Chair. Okay. Opo, sa mga nakaantabay po dito po sa isyong ito na hindi ho natin dapat nga kinakaligtaan, hindi po natin dapat pong pipikitan ikangat, babantayan po natin ng lubos ito. Ang sinasabi po ng Ombudsman, baka daw po either next week pa or week after yung pong pagsasampa ng kaso. Ito ho yung first batch na isasampa sa Sandigan Bayan. Hindi pa ho tayo sure dyan kung sino po ang sasampahan nila ng kaukulang kasong kriminal sa Sandigan Bayan. Malamang-lamang yung pong mga nandidiyan sa DPWH na mga umamin na and also si Zaldico. Yan, pero kung sino pa po ang iba, hindi pa tayo sure dyan. Ngayon, ito hong ICI naman mga kapatid, opo, dapat may hearing sila today. Tama! Okay, and nakailan na pong postponement yung pagharap po nitong si Roberto Bernardo ng dating USEC ng DPWH. Nakailan na po yung postponement? I think pang-apat na po yata ito. Oo. Pangatlo, pang-apat. Pero grabe naman po, ang special treatment kay Bernardo. Pwede ba yun, Your Honor? Na every time ayaw mo umatin dun sa hearing na napaka-importante kung saan marami na po ang apektado nitong mga substandard at ghost projects na flood control, pag sinabing di pupunta, okay lang? Hindi nagsabi ng rason, okay lang? Pero pag sa normal na tao, kulong agad? Okay na? Ay, sorry. Kababalik ko lang pala. Sorry. Nagtatanong lang naman ako with all due respect, sabi mo nga. Baka naman siya kasi downtrodden. Ayan na naman tayo sa downtrodden na yan. Downtrodden, Sila pa talaga ang mga downtrodden, ha? Madami ko na naririnig na gumagamit ng salitang yan. Pero ano daw ba ang dahilan? Hindi ko alam. Hindi kayo close? Oo. Basta yun daw pong kanyang abogado nagsabi na hindi makakasipot. Nagbigay na naman po ng bagong petsa, November 17. Ito nga po kasi ang sitwasyon. Yung ICI na yan, pwede mo naman siyang isnab sa totoo lang, pwede mo hindi siya pansinin. Pwede kang hindi pumunta ron kasi nga wala silang contempt powers. Wala po silang poder talaga. Sila po mga kapatid ay processing center lamang and recommendation center lamang. Recommendation center. I mean, to be frank and honest about Grabe naman, mahal naman ang recommendation center na yan. 41 million pesos ngayong taon. Next year, magkano na naman ang gagastahin natin dyan? Although meron na panukala para po ito'y palakasin daw, kumbaga gumawa tayo ng parang batas. Kumbaga sa produkto, much improved. New and improved ICI. Improved. Mas pinalakas, mas pinasarap, ganon? Independent People's Commission. Mamaya pag-uusapan po natin yan separately. But again, ngayon po kasi wala silang poder. Sinabi na hindi makakasipot, okay, fine. So next time na lang. Ganun po yan. Pero at the end of the day nga po, mga kapatid, ang atin po dito is sandali lang. Sino-sino ba talaga? Maliban kay Zaldico, yan po ang ating inaabangan. Huwag ho tayong lumihis sa anumang pong laman ng mga bali-balitang ito. Bagamat yung pong ating din focus ay doon sa mga biktima ng kalamidad. Alright? Biktima ng kalamidad na kinakailangan po pagtulong-tulungan para nga po makaahon kaagad sila. Pero hindi rin po maitatanggi nga kahapon, nabanggit namin to ni Ma'am Maricel, na sa ngayon, if you will notice, meron pa rin po namang mga tumutulong ng mga NGOs, kagaya ng World Vision, kagaya po ng ating foundation dito, at ilan pa po mga foundation po na ilan po mga himpilan, ang Red Cross, nagdidiyan po yan. Pero if you notice, yung pong dagsa
ng kontribusyon para po sa mga iba't iba nagkakawang gawa. Hindi po ganon kadami. Kasi nga, ang iba sinasabi talaga na ang gobyerno napakaraming pera pero ninanakaw lang. Ang gobyerno ang dapat na unang tumulong dyan pero ngayon nangunguripot, di ba, sa pagbibigay ng tulong kasi nga daw kulang sa pondo. Diba na masakit pong tanggapin kasi nga po 1.7 trillion ang pinag-uusapan natin ditong ninakaw daw sa kaban ng bayan itong mga magnanakaw sa gobyerno at pinangungunahan ng mga proponents na ito. Anyway, so sa atin pa rin pong focus na magtulungan para po sa mga biktima ng kalamidad. Huwag po tayong mawala sa focus dito po sa pinag-uugatan din nitong marami pong problemang hinaharap natin ngayon nang dahil po sa mga pagbabahang ito. Di po ba? Yan po lamang pong ating panawagan sa lahat. Kaya kami po dito nakafocus pa rin sa isyong ito. Okay? And Yes, Mr. Chair. pag nakikita kita, talagang hindi ko makakalimutan tong mga Alin? proponents na to eh. Huwag ka mag-alala. Oo, sana nga nabahagian nila ako eh. Oo. Sana nabahagian nila ako. Pero Kung nakikita kitang ganyan ng mga datingan mo, lalo ko naaalala eh. Sino? Ha? Sige. Oh, naaalala mo silang lahat? Downtrodden, as Uy, always. pero relasyon na daw Okay, sandali muna, ha? Meron po lang, kung yung hearing sa ICI, wala muna. Yung hearing po na pinamumunuan nitong si Senate Blue Ribbon Chair, Panfilo Lacson, magsisimula na sa Biyernes. May mga ipatatawag daw na 17 congressmen. Yun ang sinasabi. Okay. So, ano kayong bago nating malalaman doon? Meron siya sinasabing isang witness na posibleng lumantad na sa Biyernes. Opo. Na meron daw impormasyon talaga na hawak. Okay. Hindi lang kwento-kwento. O, kaya nga po. So, pero sa bandang dulo, ang lahat po ng hearing na ito ay in aid of legislation. Alright, at atin po naman tinatangkilik din kasi ito ho, mapapanood natin. Malalaman po natin, makikita di ba? natin. Opo, at tayo magkakanya-kanya ho tayo ng kaisipan dito. Sa mga haharap, sa mga pagtatanong ng mga mag-iimbestiga. Di po ba? So, at least ito po ay klaro. Yan. Kasi nga po, meron po itong live Live streaming. Okay, sige. So, it's now 6:23. Diyan po lamang kayo. Kami po ngayon pala nag-iinit after all. Kababalik po lamang ng ating pong galing Downtrodden, as sa always. Nepo baby girl. Better Place. At siya po ay talaga naman ng gigigil para po sa mga isyong ito. Yes, resurrected. Opo, isa pa pong isyong ating tutunghayan mamaya and hopefully po meron tayong makausap dito dahil na naman sa usapin po ng pagbabaha dyan sa Cebu, may mga nagsasabi na bakit daw pinayagan yung proyekto sa kabundukan. Alala mo? May mga ganun. Anong project ito? Monterasas. Monterasas. Na even before pa, may mga ilan din na mga taga LGU mismo ng Cebu ang nagsasabi na huwag magtayo. Okay, lagun yung bakbakin ng bundok. Yes, nasa Okay. ibabaw kasi ito. May mga Okay. eksperto nagsasabi na talagang hindi na tinatayuan ng kung ano nung istruktura yung bundok. Dahil kahit ano pang sabihin ninyo na hindi gagawin namin ang lahat para hindi masyadong maapektuhan ng kalikasan. Okay. Bababa po yan at Sige. kawawa yung mga nasa baba nga. So ngayon mga kapatid, ang sinasabi ng DENR, subject for review. Kita ho ninyo, subject daw ho ito for review. Tutunghayan natin tong ugaling-ugali ng DENR na ito na subject for review after giving them permits and ACC. And kapansin-pansin ngayon sa gitna ng lahat ng dilubyong ito, nasan na ang bagong kalihim ng DENR? Uy, oo. Asa si Popoy? Parang tahimik ka. Nasaan? Where's Popoy? Nasaan? Si Popoy po kasama ko na isang araw dito at I'm looking at Sino bang Popoy hinahanap Popoy natin? Lotelia. Ayun. Nagsalita na ba siya? Hello sir, kung narinig mo kami. Magparamdam ka! Pagalawin mo ang baso, sir! Magparamdam ka naman!